Sa gitna ng 2025 at papalapit na ang Pasko, bigla ang nag-viral sina Eman Atienza, anak ni Kuya Kim, at Eman Bacosa Pacquiao, anak ni Manny. Nagkataon lang ba ito o may mas malalim na mensahe ang kanilang kwento? Ano nga ba ang meron sa pangalang Eman? Ngunit napapaisip ang marami, may koneksyon nga ba ang pangalang Eman sa panahong papalapit ang Pasko at kung bakit sila bigla ang nag-viral? Sa video na ito, tatalakayin natin paano nagsimula ang kanilang kasikatan, ano ang papel ng social media at bakit sa gitna ng 2025 ngayon pa ito nangyari. At manatili hanggang dulo dahil may isang detalye sa kanilang kwento na kadalasang hindi napapansin pero maaaring magpaliwanag kung bakit sila sabay na umangat. Si Eman Atienza ay tahimik, introspective at pinili muna ang lumayo sa mundong puno ng negatibo. Tahimik niyang hinarap ang pagod, opinyon at panghuhusga at naglaan ng oras para sa sariling healing. Si Eman Bacosa Pacquiao naman ay bata pa ngunit patuloy na hinuhubog ang sariling pangalan sa anino ng kanyang ama. Ipinapakita na handa siyang harapin ang mundo at patunayan ang sarili. Pareho silang may laban, pareho ang bigat, napasan kahit magkaiba ang daan. Pero bakit ngayon? Bakit sabay na nag-viral sa panahong papalapit ang Pasko? Ano ang kahulugan ng kanilang pangalan? Ang pagiging anak ng kilalang tao ay tila biyaya, pero may kasamang pressure, paghahambing at katahimikan. Si Eman Atienza ay nagsalita hindi para sumikat kundi para maging totoo at protektahan ang sariling espasyo sa mundo. Si Eman Pacquiao ay tahimik na kumikilos. Ipinapakita na gusto niyang kilalanin hindi lang bilang anak ni Manny kundi bilang sariling Eman. Pareho silang simbolo ng tahimik na laban at inspirasyon, bawat isa sa sarili nilang paraan. Pareho silang Eman. Pero may mas malalim ba ang kahulugan ng kanilang pangalan? Bakit sa panahong ito ng Pasko nagtagpo ang kanilang kwento? Sa Biblia, ang pangalang Emmanuel ay nangangahulugang God is with us. Kasama natin ang Diyos sa bawat hakbang. Hindi lang basta pangalan, ito ay paalala na kahit sa gitna ng pagod, takot at dilim, may kasama tayong hindi nakikita ngunit laging nandyan. Tuwing Pasko, lalo itong tumatama, isang simbolo ng pag-asa, pag-ibig at gabay sa bawat hamon ng buhay. Sa dalawang Eman, nagiging mas espesyal ang kahulugan nito. Sa kanilang kwento, makikita ang tahimik na laban ni Eman Atienza at ang patuloy na determinasyon ni Eman Pacquiao. Dalawang anyo ng inspirasyon at pag-asa na ramdam ng marami. Nagkataon lang ba na dalawang Eman ang sabay na umusbong sa panahong ang ibig sabihin ng kanilang pangalan ay kasama ka? Hindi man pareho ang landas, pareho silang naging simbolo ng pag-asa, ang magsabi ng totoo, ang tahimik na lumaban, ang magbigay inspirasyon sa mga taong napapagod na rin. Maraming kabataan ang nakarelate sa kanilang kwento, isang Eman na pinili muna ang katahimikan at isang Eman na patuloy na lumalaban sa sariling daan. Kung nagkataon lang ito, bakit damang-dama ng marami ang inspirasyon sa kanilang kwento ngayong Pasko? Tuwing Pasko, mas malinaw ang damdamin, lungkot, pagod, pag-asa. Hindi lahat ng ngiti ay walang bigat at hindi lahat ng kasiyahan ay walang luha. Ang kwento ng dalawang Eman ay paalala na okay lang mapagod, okay lang magpahinga, okay lang hanapin ang sarili kahit may inaasahan ang mundo. Dalawang Eman, dalawang kwento, isang pangalan. Nagkataon lang ba ang lahat o isa itong paalala ngayong Pasko? Nasa kabila ng lahat, hindi ka nag-iisa. Dahil Emmanuel, God is with us.